Pagdating ng Joshua, they entered the promised land. At sila po'y tinulungan. And until now, si Lord of Hosts ay kasama ng Israel. Marami ko kayo mababasa sa history. Mapapanood niyo sa History Channel when we talk about Israel, kung paano yung maliit na bansang yun tinutulungan ng Panginoon. Kasi may pangako sa Kanya. At yun po'y army pa rin ng Panginoon. Pampakan na natin ang Lord. Psalm 46 verse 7. Kaya ang sabi ng psalmist, the Lord of Hosts is with us. Yun po maganda. Sabi niya, the God of Jacob is our stronghold. Talking about Jacob, another name of Jacob is Israel. Amen? From supplanter, from mandadaya, pangalan po ng, meaning po ng Jacob is mandarambong o mandaraya. Amen? Pero pinalitan ng Diyos, ninuwang Prince of God, Israel. Binago po si Jacob. And this God, ni Jacob, is a strong, mighty God, na protector mo. Amen? Amen, brothers and sisters? Ngayon po, tingnan ho natin. Hindi lang po siya sa Israel. Hindi lang po ang Lord of Hosts, hindi lang Lord of Hosts ng Israel. Hindi lang Lord of Hosts ng angels. Hindi lang Lord of Hosts ng mga stars. Siya rin po ay Lord of Hosts mo. At makikita ho natin sa Bible natin. Kaya ang tanong po, no, who is the Lord of Hosts to you? At yun po yung sasagutin natin na mabilis ngayon. Number 1, the Lord of Hosts to you is your Maker. Sabihin natin Maker. Creator. Kung siya po si Elohim, napag-aralan natin yung Elohim dito, meaning powerful God, at na-identify yung pagiging Elohim o powerful God ng God sa kanyang creation. Yung creator na ito na Elohim na powerful, siya ang gumawa sa iyo. Tingnan natin yung Jeremiah 32 verse 17 to 18. Kinakanta ho namin to. And brothers and sisters, I encourage you to memorize this verse. Sabi ko rito, Lord God. Hindi po yung, ito po isang expression of, wow! Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your what? By your great what? Power, and by your outstretched arms. Take note the word, yung why? Capital. Talking to the Lord God. Yung Lord God is the Creator, the Maker of heavens and earth, including you and me. Genesis chapter 1. No? Ang huling ginawa ng Diyos ay tayo, Adam and Eve. At kasama po tayo doon. Let's continue. Ang sabi rito, your great power and by your outstretched arm, you made this creation. Ang maganda mo dito, nothing is too difficult for you. Talking to the Lord God. Sabi kay Lord God ni Jeremiah, nothing is too difficult for you. Wala pong imposible sa Panginoon. Walang mahirap sa Panginoon. Who shows loving kindness to thousands, but repays the iniquity of fathers in the bosom of their children after them. O great and mighty God, the Lord of hosts is what? His name. The name of the Lord God is the Lord of hosts. The Lord of hosts, this name is your Maker, your Creator. Kung nagawa ka niya, kapatid, kung nagawa ka niya, tingnan mo na lang itong paligid mo, mine-maintain ng Panginoon. Amen? Alam mo, sabi ng mga scientists, merong isang nagme-maintain nito. Kasi pag wala yung universe daw, pag wala nagme-maintain, chaos. Kaya na-acknowledge nila, hindi na nasasabing God, maraming scientists, merong nagme-maintenance nito. And we here, because we know that the maintainer of this world is our Lord, our God, masasabi natin, yung Diyos natin. Hindi lang inaamin ng mga ibang scientists na may Diyos. Kasi daw pag wala, chaotic ang mangyayari. Magbabanggaan lahat yan sa universe na yan. At yun po yung Diyos natin. Kung yan na-maintain niya, brothers and sisters, kaya niya i-maintain yung buhay mo. Amen? Kaya niya ayusin. Kung kita mo chaotic ngayon ang buhay, may Maker ka na kaya mag-ayos. Nothing is too difficult for Him. Palakpakan mo natin siya. Next. Holy. Isaiah 6:3. And one called out to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. And right now, alam niyo po in heaven, sa langit po, we read it from the Bible. Ayun kasi hindi pa ako nakakapunta ron. Gusto niyo pumunta ron? Pupunta ko tayo, tapos na buhay natin dito. But sabi ng Biblia, at pinaniniwalaan ko po ito. Right now in heaven, they are crying, Holy, holy. Meron pong angels on 24/7
na nagbibigay ng holy, holy to the Lord. Karapat dapat po bang sabihan ng holy si Lord? Yes. Amen? At His name is Lord of Hosts. The Lord of Hosts is holy. Verse 13 ng Isaiah chapter 8. It is the Lord of Hosts whom you should regard as holy. So today, the reason why we are here at nagtataas tayo ng kamay, sumisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, kasi na-acknowledge natin si Lord, holy. Nasabi natin, oh, banal ka, karapat dapat ka. Ang kaluwalhatian mo ay dapat ibalik sa iyo. Kaya po ang reason kaya tayo tuwing Sunday nag-meet sa fellowship. Kasi po gusto natin magsama-sama, marami nang ginawa sa atin ng Panginoon, at magsama-sama rito para mag-celebrate at magsabi, oh, purihin ka, O Diyos, salamat, banal ka na, at ako'y patuloy mong pababanalin. Kaya huwag kang mag-exert ng effort na maging banal. Alam mo, worshipin mo lang yung banal na Diyos, gagawin ka niyang banal. Sabi ni sa kanta, praise His name, praise His name, praise His name, and you will never be the same. Fumocus ka lang sa kayang gawin ng Diyos, hindi yung mag-exert ka ng effort, paano maging banal. Marami po yung ganun, nadi-discourage. Mag-focus ka sa kabutihan ng Panginoon. Yung kayang gawin sa inyo ng Panginoon. Hindi yung mga kamalian o yung parurusahan ako ng Diyos. Hindi po marunong magparusa ng Diyos. Nagtuturo lang siya. May tinatama tayo, inaayos tayo. Ang ano ngayon ang gawin mo? Lumapit ka sa Panginoon. Kaya mo siya. Sambahin mo siya bilang banal. At makikita mo, kapatid, walang ka-effort. Nagbabago yung buhay mo. Amen? Yun lang ang gawin mo, patuloy ka lang. Yung isip mo, pag may naisip ka na hindi maganda, isipin mo yung kabanalan ng Panginoon. Yung mabuting ginawa sa'yo ng Panginoon, mawawala yun doon. Change channel. Change ka ng channel doon sa holiness ni Lord. Ano mangyayari? Magiging banal ka. He will make you holy also. Not from your effort. Kasi pag nagpakabanal lang tayo sa sarili nating effort, tawag po doon, self-righteousness. Ang sabi ng Bible, wala pong self-righteous na papasok sa langit. Ang righteousness lang ni Christ. So you and me, we need that righteousness of Christ in our hearts. Kaya po ang pinasisik sa atin ng Bible, seek first His kingdom and His righteousness niya, hindi righteousness mo. Yung righteousness ni Lord. Sabihin mo sa Kanya, holy ka Lord, I need your righteousness in my life. And, totoo po ito, patuloy niyo ma-experience. Yung mga struggles mo na gusto mong gawin to para sa Panginoon, mas magiging madali kasi nakafocus ka sa kaya niyang gawin, hindi sa gagawin mo. Are you with me, church? Amen. Why? Because this Lord who is mighty, your Maker, is also holy. And He is also your King. Sabi natin, King. Sabi ng Jeremiah 46:18, as I live, declares the King, whose name is the Lord. Oh, nagsasalita po si Lord of Hosts. Sabi niya, as I live, ang sabi naman ng Jeremiah, declares the King. In-address niya si Lord of Hosts as the King. Ano ibig sabihin ng King? Ibig sabihin ng King, kung meron akong pinagagawa sa iyo, that I am King, do it. It's for your own benefit. Amen? Hindi po siya tulad ng earthly kings, na minsan ay, may gagawin para sa personal niyang benepisyo. Alam niyo po ba lahat ng pinagagawa sa atin ng King natin ay para sa benepisyo natin? Inuutos man niya na wag mong gawin, sabi niya sa iyo, wag mo nang hit-hitin to. Huwag mo nang inumin itong bagay na ito. Huwag kang mag-focus dyan sa mga worry mo. Bakit po sinasabi sa atin ng Lord John? Para sa benepisyo natin. Kasi alam niya makakasama sa atin. Kaya po nag-uutos ang Panginoon sa atin ng mga bagay-bagay para hindi po natin yung resulta nito na hindi maganda sa atin na hindi mangyayari. Kaya hindi po ang Diyos natin, sabi ng iba masama, sabi ng iba ay sobrang mahigpit. Hindi po totoo yun. Kasi po yung binibigay niyang mga utos sa atin, para sabihin sa atin na pag ito'y ginawa mo, sumunod ka sa akin, magiging magandang buhay mo. Yun na naman po At para sa iyo to. Wala pong benepisyo sa Lord yun. Amen? Kasi pag magpapatuloy ang Diyos natin, sundin mo man siya hindi. Kaya kanya binibigyan ng mga babala, kaya kanya binibigyan ng mga bagay na huwag mong gawin ito para sa iyo. Kaya nga, sabi rito, as I live, declares the King whose name is the Lord of Hosts, surely one shall come who looms like Tabor among the mountains or like Camel by the sea. So, tingnan po natin, itong mga taong mga sa Jeremiah uli, ay tulad din po matitigas ng ulo. Minsan ganun po tayo. Aminin po natin lahat, ako rin po. Ang maganda po nito, merong king na ready dyan na Lord of Hosts ang pangalan na kaya kang baguhin, kaya kang tuluyin, at kaya kang samahan. Amen? Psalm 24 verse 10, who is this King of glory? Sabi ng Psalm 24 verse 10, the Lord of Hosts, He is the King of glory. Sabi na ng psalmist, si Lord of Hosts, King. So today, make Him your King. I am sure that He's your Maker. I'm sure that the Lord is holy.
Kaya lang po ang decision,